Sa paanan ng bundok Halintad, may isang baryo na ang pangalan ay Sitio Kanlumo, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Malayo ito sa kabihasnan at kahit hindi sila masagana sa material na bagay, sagana sila sa sariwang hangin, tubig at mga kwentong mahiwaga tungkol sa mga engkanto, duwende at mambabarang. Isa sa mga kilalang magsasaka sa lugar ay si Bening, isang 22 taong gulang na binata na may maamong mukha, payat ngunit matipuno at may mga matang tila laging nagmamasid sa paligid. Anak siya ng yumaong si Mang Cardo, isang magsasakang kilala sa husay sa pagbubungkal ng lupa, at ni Aling Diding, isang mapagkalingang ina na ngayoy may sakit na rayuma at hirap ng tumayo. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman naging reklamo ni Bening ang kanyang kalagayan. Sanay siyang magising bago pa sumikat ang araw upang simulan ang araw sa kanyang maliit na palayan. Sa kanyang likod, palagi ang lumang kalabaw na si Itom, na tila ba kasing tapat ng isang aso sa kanyang amo. "Bening, anak, dahan-dahan sa pagsaka," ani Aling Diding habang nasa papag at hinihilot ang tuhod. "Huwag mong pabayaan ang sarili mo." "Nay, kung hindi po ako kikilos, wala po tayong maisasaing. Kailangan pong masulo ang pag-aararo bago dumating ang ulan," sagot ni Bening habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tahimik ang buhay nila Bening. Simple, payak, ngunit puno ng respeto sa kalikasan at kabutihan. Ngunit sa baryong iyon, hindi lahat ay kontento sa pagiging payak. May isa silang kabaryo na kakaiba ang ugali, si Ka Sindak. Siya ay isang mayamang lalaki, may malalawak na lupain at maraming tauhan. Ngunit hindi lamang yaman ang kanyang kilala, kundi ang takot na dulot ng kanyang pangalang binubulong sa gabi. "Huwag kang pupunta sa lupain ni Kasindak, Bening," babala ng isang matanda sa kanya minsan. "May anino roon na hindi mo gustong makita." Sabi nila, sa likod ng kanyang yaman ay may nilapastangang kababalaghan. Ngunit si Bening, bagamat may kaba, ay hindi takot sa mga sabi-sabi. Pinili niyang iwasan ang pakikialam sa mga kalakaran ni Kasindak. Ngunit hindi rin naman niya maiiwasan na minsan ay mapadpad sa hangganan ng mga lupain ng matanda, lalo na kapag hinahabol na ng ulan ang kanyang pag-aararo. Isang dapit hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng lumang barong. May pilay ang isang paa at may bitbit na sako. "Binata, maaari bang makihingi ng tubig?" wika ng matanda. "Ay opo, halina po kayo," mabilis na sagot ni Bening. Inalok niya ang matanda ng malamig na tubig mula sa banga at isang pirasong nilagang kamote. "Maraming salamat, anak. Hindi katulad ng iba," sabi ng matanda matapos uminom. "Sa mundong ito, bihira na ang tulad mong may pusong bukal sa kabutihan. Bawat butil ng kabaitan mo'y binibilang ng mga nilalang na hindi mo nakikita." Nagkatinginan silang dalawa. May kakaiba sa titig ng matanda. Parang lumalim ang hangin. Bumigat ang paligid. Ngunit hindi takot ang naramdaman ni Bening, kundi isang kakaibang kapayapaan. "Ako'y may regalo sa iyo," sabi ng matanda. "Ngunit hindi ito basta ginto. Isa itong pagsubok." "Po?" tanong ni Bening, ngunit nawala na ang matanda sa kanyang harapan, parang usok na nilamon ng hangin. Naiwan sa damuhan ng isang lumang tapayan, may ukit ng mga diwata at mga simbolo na hindi niya maunawaan. Lumapit siya sa tapayan at binuksan ang takip. Napasinghap si Bening. Puno ito ng ginto. Mga lumang barya, alahas, at lantay na dahon ng ginto. Ngunit sa ibabaw ng mga ito ay may isang mutyang kumikislap, tila hiyas na nagliliwanag kahit walang araw. Biglang dumilim ang langit. Kumulog.
Tumayo si Benning at agad na itinakip muli ang takip ng tapayan. Hindi pa man siya nakakaalis sa ilalim ng punong mangga, may narinig siyang tinig, mababa, garalgal at puno ng inggit. Hindi sa iyo yan? Lumingon si Benning. May nakita siyang matandang babaeng nakapula. May pulang alambre sa buhok at mga matang dilaw. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa gilid ng gubat, nakatingin sa tapayan. Ang mambabarang ay dumating. Nagkakislapan ang mga ulap sa langit habang unti-unting bumababa ang dilim sa paligid ni Benning. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang naging mainit, parang hininga ng bulkan. Sa di kalayuan, naroon pa rin ang matandang babae, nakapulang saya, may suot na kwintas na gawa sa buto at may hawak na baston na inukita ng mga animoy kaliskis. Hindi siya ordinaryong matanda. Hindi siya tao lamang. Isa siyang babaylaring mambabarang, kilala sa lugar bilang Lola Ulma. May edad na mahigit 100 taon, ngunit hindi tumatanda ang anyo. Ayon sa mga matatanda sa Sitio Kanlumo, dati siyang albularyo na tumulong sa mga may sakit at naghihingalo. Ngunit isang gabing madugo sa ilalim ng buwan, pinatay umano niya ang sariling anak bilang alay upang mapanatili ang kanyang kabangyarihan. Hindi sa iyo ang tapayang iyan, binata. Anang matanda, paos ang boses. Tila kumakapit sa kaluluwa ni Benning. Ibalik mo kung ayaw mong mapinsala. Nanigas ang katawan ni Benning. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Hawak niya ang takip ng tapayan habang ang mutya ay patuloy na lumiliwanag sa loob nito, sumisinag kahit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Biglang umihip ang hangin mula sa direksyong kinatatayuan ng matanda at sa isang kisap mata, nakalapit na ito sa kanya nang wala man lang tunog ng yapak. Hindi mo naiintindihan ang hawak mo, binata. Iyan ay para lamang sa mga nilalang na pinili ng mga espiritu. Isa ka lang mangmang na anak ng magsasaka, bulong ni Lola Ulma. Pero hindi umurong si Benning, buo ang kanyang loob. Wala siyang balak na gamitin ang ginto para sa pansariling layaw. Ang una niyang naiisip ay ang paggaling ng kanyang ina, ang pagkakaroon ng matinong bubong sa kanilang bahay at ang pagbili ng mas maraming butil ng palay upang mapalawak ang sakahan. Hindi ko po ito ninakaw, matatag niyang sagot. At wala po akong masamang balak, ang mutya ay ibinigay sa akin. Napangisi si Lola Ulma. Ibinigay? Nako anak, wala sa mundong ito ang nagbibigay ng ginto ng libre. Ang lahat ay may kapalit, at ang kapalit niyan ay dugo. Biglang kumislap ang mga mata ng matanda. Sumipol siya ng mahina. Mula sa paligid ay nagsilabasan ang mga uod mula sa lupa, gumagapang paakyat sa mga ugat ng punong mangga. Lumabas din ang mga ipis, palaka at ahas. Animoy tinatawag ng mambabarang upang takutin si Benning. Ngunit bago pa man makalapit ang alinman sa mga ito sa binata, biglang nagliwanag ang mutya sa loob ng tapayan at parang may dumaan na malamig na hangin. Nilampaso ang mga nilalang at itinaboy pabalik sa kanilang mga lungga. Napasigaw si Lola Ulma. Ah, mutyang pilak. Anong klaseng agimat ito? Nagtaka si Benning sa narinig. Mutyang pilak? Bumalik sa alaala niya ang matandang lalaking kanyang tinulungan. Tila baga may mahika ang pagtulong. Hindi niya inakalang ang pagkakawanggawa sa isang di kilalang matanda ay magdadala ng kapangyarihang magtatanggol sa kanya laban sa kasamaan. Hindi pa tayo tapos, binata! Huling sigaw ni Lola Ulma bago siya biglang naglaho. Parang usok na isinaboy ng hangin. Pagbalik ni Benning sa kanyang maliit na kubo, daladala niya ang tapayan, ngunit ikinubli ito sa ilalim ng mga lumang banig at tuyong kahoy sa silong ng bahay. Walang ibang dapat makaalam sa yaman na iyon, lalo't ngayon pa lang ay may umaagaw na. Inay, tawag niya sa ina na nooy natutulog. Kapag gumaling na kayo, magtutuloy tayo sa doktor. Baka ito na po ang sagot. Ngunit sa labas ng bahay, sa madilim na sulok ng kagubatan,
may dalawang pares ng matang nanonood mula sa dilim. May ngiti sa kanilang mga labi, ngunit puno ng kasamaan. Hindi natin siya dapat hayaang gamitin ng mutya, wika ng isa. Hindi siya dapat mabuhay ng matagal, sagot ng isa pa. Sa muling pagdapo ng gabi sa Sitio Kanlumo, isang panibagong panganib ang unti-unting sumisibol. At sa gitna nito, si Bening, ang binatang magsasakang pinili ng kapalaran, ay hindi pa alam ang lawak ng digmaang kanyang kinakaharap. Muli na namang sumikat ang araw sa Sitio Kanlumo, ngunit hindi ito sapat upang matabunan ang bigat ng iniisip ni Bening. Maaga pa lang ay nasa bukid na siya, hawak ang kalaykay at nakasuot ng lumang sombrerong buri. Sa bawat hakbang niya sa pilapil, sa bawat hampas ng araw sa kanyang batok, iniisip pa rin niya ang mga sinabi ng mambabarang na si Lola Ulma. Ang lahat ay may kapalit, at ang kapalit niyan ay dugo. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ngunit habang patuloy siya sa pagtatrabaho, unti-unting natatabunan ng matibay na paninindigan ang kanyang takot. Hindi ko ito hiningi, ngunit ibinigay sa akin, at gagamitin ko ito para sa mabuti, bulong niya sa sarili. Nang matapos sa pagbubungkal, dumiretso siya sa bayan upang bumili ng gamot para sa ina. Hindi niya ginamit ang ginto mula sa tapayan, kundi ang kaunting salaping na ipon sa pagbebenta ng saging. Ayaw niyang biglaang gumamit ng yaman. Ayaw niyang mapansin o magduda ang ibang tao. Pagbalik niya sa kubo, masaya siyang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Manda, na ngayoy medyo may sigla na sa katawan. Maputla pa rin ito, ngunit may ningning na sa mga mata. Tila may himala ang pag-uwi ng binata kagabi, dala ang kakaibang pag-asa. Bening anak, wika ng ina. Parang iba ang aura mo ngayon. Para kang may dalang liwanag. Ngumiti si Bening. Baka dahil lang po sa magandang balita, madadala na po kita sa health center bukas. May gamot na rin po kayo. Napaluha si Aling Manda. Hindi niya akalaing sa kabila ng kahirapan nila, may pag-asa pa palang dumating. Hindi niya alam na sa ilalim ng kanilang bahay, nakatago ang isang tapayan na sagana sa ginto at mutyang may lihim na kapangyarihan. Kinagabihan, habang nakahiga si Bening, muling nanumbalik ang panaginip na paulit-ulit niyang naranasan simula pagkabata. Isang punso, isang duwende, at isang hukay na puno ng kumikislap na ilaw. Ngunit ngayong gabi, may dagdag. Sa panaginip niya, humarap ang duwendeng maliit na matanda, may puting balbas at suot ang gintong kupya. Hawak nito ang baston na may ukit ng buwan at araw. Tumitig ito sa kanya. Bening, ikaw ang tagapag-ingat ng mutyang pilak, ngunit may 3 pagsubok na darating. Kung hindi mo malalampasan, masisira ang balanse ng kagubatan at ang tapayan mo ay magiging hukay ng kasawian. Biglang lumiwanag ang paligid at nakita niya ang isang bayan na nasusunog. May mga sigaw, may mga uod na gumagapang sa mga bubong. Sa gitna ng kaguluhan, si Lola Ulma nakalutang sa hangin, tawa ng tawa habang hawak ang itim na mutya sa kanyang palad. Napasigaw si Bening. Nagising siya na pawis, ang kanyang dibdib ay mabilis ang kabog. Napahawak siya sa ilalim ng kanyang banig. Naroon pa rin ang tapayan, ligtas. Ngunit alam niyang hindi na lang ito tungkol sa ginto. May mas malalim pa itong layunin. Kinabukasan, tumungo siya sa isang matandang ermitanyo sa kabilang baryo. Si Lolo Sinoy, isang dating antingero na kilala bilang tagapagbantay ng kagubatan. Siya lamang ang alam ni Bening na maaaring makaintindi sa mutya. Pagkarating niya roon, sinalubong siya ni Lolo Sinoy na tila ba matagal nang inaasahan ang kanyang pagdating. Matagal ko nang alam na darating ka, Bening.
Wika nito habang inilalagay ang ilang dahon ng bayabas sa apoy. Ang mga panaginip mo, ang mga huni ng ibon sa gabi, at ang pagkutitap ng alitaptap kagabi, palatandaan ng pagbabagong darating. Inilabas ni Benning ang mutya, ang maliliit na pilak na hugis butil ng palay na para may sariling liwanag. Umangat ito ng kusa sa ere at umiikot sa harap ni Lolo Sinoy. Napangiti ang matanda. Mutyang pilak nga, bihira iyan, hindi basta-basta, pangontra sa barang, sa sumpa at sa pangkukulam. Ngunit higit pa riyan, taglay niya ng basbas ng mga diwata ng kabundukan. Napatitig si Benning. Bakit po ako ang napiling tagapangalaga? Sumagot si Lolo Sinoy habang itinutok ang baston sa puso ng binata. Dahil malinis ang puso mo, at ang mundong ito'y nauubusan na ng mga kagaya mo. Ngunit bago pa sila makapagsimula sa pagtuturo kung paano gamitin ang mutya, biglang umuga ang lupa. Napatingin sila sa hilaga, sa direksyong patungo sa sitio Kanlumo. May dumanas ng sumpa. Nagbabadya na ang unang pagsubok. Sa pag-uga ng lupa ay tila nagising ang mga sinaunang puwersa na matagal nang nakahimlay sa ilalim ng kagubatan. Mula sa ilalim ng mga tuyong ugat at inaamag na bato, isang alingasngas ang umangat, kasabay ng malagim na bulong ng mga espiritong matagal nang nakakulong sa lupain ng sitio Kanlumo. Ang mga ibon sa kagubatan ay sabay-sabay na lumipad palayo, animoy may parating na panganib. Mula sa maliit na kubo ni Lolo Sinoy, agad na napatayo si Benning. Ramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid kahit natirik ang araw. Napatingin siya sa kanluran isang makapal na ulap na tila usok ang marahang gumagapang mula sa baryo nila. May sinimulan na si Ulma, bulong ni Lolo Sinoy habang mabilis na inilalagay ang ilang anting-anting sa isang supot na tela. Hindi ito ordinaryong pagyanig ng lupa, isa itong pagtawag. Pagtawag saan po? Tanong ni Benning. Sa mga nalimbag sa itim na lupa mga espiritong dating mga tao, ngayon ay alipin ng mambabarang. Kinukulam sila, ginagawang halimaw ng gabi. Pag pumasok sila sa mundo ng tao, hindi sila basta-basta mapapatigil kundi sa bisa ng mutyang pilak. Napalunok si Benning. Alam niyang ito na ang kanyang unang pagsubok at ang sitio Kanlumo, ang kanyang ina, ang buong pamayanan ay nanganganib. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Benning. Bitbit ang supot na may mga dahon ng banaba, bato ng ulod at mutyang pilak, mabilis siyang bumaba ng bundok. Sa kanyang likod ay naiwan si Lolo Sinoy, hawak ang baston, tumitingin sa papalubog na araw. Nagsimula na ang una sa 3 pagsubok. Pagdating niya sa baryo, sasalubong sa kanya ang isang eksenang tila binunot mula sa masamang panaginip. May isang bata, si Iboy, ang anak ng mga ngahoy, na nakahandusay sa gitna ng daan, nangingisay at nilalabasan ng bula ang bibig. Ang ina nito, si Aling Gela, ay umiiyak habang sinusubukang gisingin ang anak. Ilang kapitbahay ang nakapaligid, lahat ay takot na takot. Wala ni isa mang makalapit. Mambabarang to, sigaw ng isa. Kinuha na ni Ulma ang kaluluwa ng bata. Walang sinayang na segundo si Benning. Lumapit siya, inilabas ang mutyang pilak at pinatong sa noo ni Iboy. Kumislap ito at sa isang iglap ay tumigil sa pagkislot ang bata. Pumaimbabaw sa katawan nito ang manilaw-nilaw na usok, isang espiritong kulubot, may mahabang kuko na tila isang aninong may ulo ng baboy. Tumakas ka! Sigaw ng espiritu, ngunit hindi ito makaalis. Hinigop ito ng mutya at sa isang iglap ay naglaho kasabay ng pagbalik ng ulirat ni Iboy. Napasinghap ang lahat. Si Aling Gela ay lumuhod at niyakap si Benning. Anak, anong meron ka? Paano mo nagawa iyon? Hindi makasagot si Benning. Tahimik lamang siyang tumango. Ngunit sa sulok ng kanyang mata,
nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Sa likod ng mga sagingan, nakatayo si Lola Ulma, nakangisi. May hawak itong itim na baston at isang itim na manok na pumipiglas sa kanyang palad. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang sumambulat ang alingas-ngas ng hangin. Isang boses ang gumapang sa kanyang isipan. Isa ka lang binhing itinanim sa tamang panahon, Benning. Pero ang panahon ng mga mambabarang ay muling babalik at hindi mo kayang pigilan. Napapitlag si Benning. Ngunit hindi siya umalis sa kinatatayuan. Hinawakan niya ang mutya at buong lakas na sinigawan ng anyong espiritu sa di kalayuan. Hindi mo kayang sakupin ang sitio Kanlumo habang ako ang tagapangalaga ng mutyang pilak. Dahil sa insidenteng yon, unti-unting kumalat sa buong baryo ang pangalan ni Benning. Hindi na siya basta-bastang binatang magsasaka. Ngayon, siya na ang kinikilalang tagapagtanggol laban sa barang. Ngunit kasabay nito ay unti-unting naglaho ang katahimikan ng kanyang mundo. May mga gabi na may mga alulong na naririnig sa kakahuyan. May mga baboy na biglang nanganganak ng patay. May mga taong tila sinasapian at humahabol sa mga bata. Lahat ng ito ay senyales lamang na ang mundo ng mga mambabarang ay muling pumapasok sa mundo ng tao. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng buwan, muling napanaginipan ni Benning ang duwendeng matanda. Benning, nalampasan mo ang unang pagsubok, ngunit sa susunod, hindi espiritu ang haharapin mo, kundi sarili mong puso. Huwag mong kalimutang hindi lahat ng ginto ay kayang bilhin ang katapatan. Nagising si Benning, tagaktak ang pawis, ngunit sa kanyang kamay, nakahigpit pa rin ang mutyang pilak. Handa na siya sa susunod. Sa mga sumunod na araw, naging kapansin-pansin ang katahimikan sa sitio Kanlumo. Ngunit ito'y katahimikang may mabigat na presensya, parang may inaantay. Parang may binubuo sa ilalim ng lupa. Ang mga aso ay hindi na tumatahol sa gabi, kundi nagkukubli sa ilalim ng mga sahig, tahimik at nanginginig. Maging ang mga matanda sa baryo, na dati mahilig magkwento ng mga kababalaghan sa ilalim ng buwan, ay nagmistulang pipi. Si Benning ay laging nasa bukid, ngunit daladala na niya ang mutya sa isang pouch na itinali sa kanyang baywang. Sa bawat pagtanim, sa bawat paghampas ng araro ay dama niya ang pagtibok ng lupa. Minsan, tila ba humihinga ito, parang may pumipintig sa kailaliman. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa tabing ilog, nadaanan niya ang lumang bahay na bato sa gilid ng talahiban. Matagal na itong abandonado, ngunit ngayong gabi may liwanag sa loob. Hindi apoy, kundi bughaw na liwanag na tila alingaw-ngaw ng buwan. Napatigil siya. Humigpit ang hawak niya sa supot ng mutya. Sa kanyang pagkabigla, lumabas mula sa pinto ang isang matandang babae. Puting-puti ang buhok nito, mahaba, at halos bumabalot sa katawan. Ang mukha nito ay saklap ng panahon, kulubot at tuyo. Ngunit may mga matang malinaw at kumikislap sa dilim. Nagsalita ito, hindi gamit ang bibig, kundi tuwirang sa isipan ni Benning dumiretso. Benning, anak ng liwanag. Alam mo bang hindi ikaw ang unang pinagkalooban ng tapayan? Napaatras si Benning. Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa tapayan? Ako si Apong Lakambini. Bago pa man isinilang ang sitio Kanlumo, ako na ang bantay ng kayamanang itinago ng mga diwata sa lupaing ito. Ang tapayan ay hindi lamang lalagyan ng ginto. Isa rin itong tangke ng espiritual na lakas. Kapag napuno ito ng kasakiman, pumuputok ito at isinusuka ang dilim pabalik sa lupa. Nanlamig ang katawan ni Benning. Ano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit si Apong Lakambini. Dahan-dahang nahahawa ang iyong tapayan. May tumatangkang dungisan ito. Hindi pa huli ang lahat.
Ngunit kailangan mong protektahan ang sarili mo sa mas masahol pa sa barang, ang tukso ng kayamanan. Kinabukasan, isang taong bihis na bihis, may dalang kotse, ang dumating sa baryo. Isa raw siyang negosyante mula sa syudad. Pangalan niya ay G. Esteban Maganto at alok niya ay ang bilhin ng lupang kinatitirikan ng mga bukid ni Bening. 10 doble ang halaga, cash. Hindi mo na kailangang magbanat ng buto, iho, sabi ni G. Esteban habang nauupo sa maliit na bangkito sa harap ng kubo ni Bening. Ilagay mo lang ang pirma mo rito sa papeles at sa isang iglap, milyonaryo ka na. Tahimik lang si Bening. Sa ilalim ng mesa, gumuguhit ang init mula sa kanyang mutya. Parang may sinusunog. Sa likod ng ngiti ni G. Esteban, nakita niya ang aninong umaalon. Parang may buntot na itim, umaagos sa lupa. Nabibihisan ka ng pagkatao, Bening, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Ang boses ni Lolo Sinoy. Hindi siya pumirma. Tumayo siya, kinuha ang tubig sa tapayan at dahan-dahang isinaboy sa sahig. Sa harap mismo ni G. Esteban. Hindi mo ako mabibili at hindi mo rin makukuha ang lupaing to, mariing sabi ni Bening. Dahil doon, nagbago ang anyo ng kausap niya. Sa isang kisap mata, ang maayos na kasuotan ni G. Esteban ay naging itim na balabal. Ang kanyang mata ay naging pula at mula sa anino nito ay tumilamsik ang isang madilim na nilalang. Parang ahas na may pakpak. Pagbabayaran mo ito, Bening, sigaw nito bago naglaho sa alingas-ngas ng hangin. Kinagabihan, hindi na nagdalawang isip si Bening. Tumungo siya sa gitna ng bukid, bit-bit ang tapayan. Isinawsaw niya ang mutya sa loob nito at ang mga gintong laman ay nagsimulang kumislap. Ngunit sa ilalim ng liwanag, napansin niya ang bahid ng itim, parang langis na lumulutang. Simula na ng pagbubulwak, sabi ni Apong Lakambini na biglang lumitaw sa gilid ng palayan. Ngunit may paraan para linisin ito. Kailangan mong hanapin ang 3 bato ng panata. Ang bato ng katuwiran, ang bato ng tiwala, at ang bato ng pagkalinga. Saan ko po hahanapin ang mga iyon? Ngumiti si Apong Lakambini. Sa puso ng mga tao at sa mga sugat na iniwan ng mambabarang. Mula ng gabing iyon, nagbago ang galaw ng mundo ni Bening. Ang hangin sa sitio Kanlumo ay tila naging mas malamig. Ang mga ibon ay bihira ng kumanta at ang mga inang manok ay palaging naghahanap ng matatakbuhan kahit maliwanag pa ang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bening ay naglakbay upang hanapin ang 3 bato ng panata. Bawat isa ay sagisag ng lakas na higit pa sa anumang ginto, katuwiran, tiwala at pagkalinga. At ang unang batong dapat niyang matagpuan ay ang bato ng katuwiran na aniyay itinatago sa isang lugar kung saan ang liwanag at dilim ay hindi makapagsundo. Sa gubat ng limot, isang masukal na kagubatan sa paanan ng bundok Arawan na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo dahil sa paniniwalang ito sinumpa ng mga diwata. Isang maagang umaga, bago pa sumikat ang araw, binitiwan ni Bening ang kanyang itak, bit-bit ang kanyang sako na may laman lang na tuyong saging, kaning lamig, isang bote ng tubig, at ang mutya na nakasukbit pa rin sa kanyang baywang. Nagpaalam siya sa mga kaibigang magsasaka na kanyang mapagkakatiwalaan. Bakit mo papasukin ang gubat na yon, Bening? Tanong ni Mang Paloy, ang matandang katulong niya sa bukid. Sabi nila, kahit sigaw ng tao ay hindi nakakalabas sa gubat ng limot. Naghahanap ako ng bagay na mas mahalaga pa sa ginto, sagot ni Bening, sabay lakad sa madamong daan. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang gilid ng gubat. Ang mga punong kahoy ay matataas at magkakakabit ang mga ugat. Ang sinag ng araw ay hindi makalusot. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang bigat sa hangin. Parang may bantay ang kagubatan. Sa kanyang paghakbang, naramdaman niya ang pagsara ng daan sa likod niya.
Ang mga damo at ugat ay parang nagsasara ng pinto. Hindi ka makakabalik hanggat hindi mo natatagpuan ang hinahanap mo. Biglang sambit ng isang matandang tinig. Siya'y napalingon at nakita ang isang nilalang na tila tao, ngunit ang balat ay kulay kahoy at ang mata ay parang berdeng apoy. "Ako si Lakay Limbas," sabi nito. "Bantay ng gubat ng limot. Bago ka makadaan, kailangan mong sagutin ang isang tanong." Tumango si Bening. "Ano po yon?" "Sa isang sitwasyon na parehong may tama at mali, alin ang pipiliin mo? Ang tama para sa sarili o ang tama para sa nakararami kahit mawalan ka ng lahat?" Matagal na natahimik si Bening. Tiningnan niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga kalyo, ang mutyang nakakabit sa kanyang baywang, at inalala ang kanyang ama at ina na lumaki ring mahirap. Sumagot siya. "Pipiliin ko ang tama para sa nakararami kahit mawalan ako ng lahat. Dahil kung ako lang ang makikinabang, para saan pa ang kayamanan?" Napangiti si Lakay Limbas. "Katuwiran ang batong hinahanap mo at narito ito." Mula sa ugat ng isang puno, hinugot ng matanda ang isang batong maladyamante, kulay asul at may guhit na puti sa gitna. Nang hawakan ito ni Bening, tila lumiwanag ang loob ng gubat. Sa unang pagkakataon, nakarinig siya ng huni ng ibon at ihip ng simoy. Ang bato ng katuwiran ay hindi basta bato. Isa itong pangunawa sa likod ng lahat ng bagay. Ang kakayahang makinig, kahit masakit. Ingatan mo ito, sapagkat susubukin ka ng kasinungalingan. Nang lumingon si Bening upang magpasalamat, wala na si Lakay Limbas. Ang gubat ay nagsimulang magbukas ng daan at muli siyang nakalabas. Sa kanyang pagbabalik sa nayon, dala-dala na niya ang unang bato. Ngunit kasabay nito, napansin niyang mas marami na ang kasungitan ng langit. Ang ulap ay palaging mabigat at may mga kwento ng lumalaganap na may mga hayop na nawawala sa gabi, mga batang nilalagnat ng walang dahilan, at may mga ibong patay na nahuhulog sa bubungan. Napaisip si Bening habang hawak-hawak ang bato ng katuwiran. Mas matindi na ang galaw ng mambabarang. Kailangang hanapin ko agad ang susunod na bato, ang bato ng tiwala. Lumipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Bening ang bato ng katuwiran. Sa kanyang muling pagbabalik sa sitio Kanlumo, hindi na maikakaila ang pagbabago sa paligid. Ang dati masiglang baryo ay tila pinanawan ng sigla. Mula sa bukana pa lamang ng sitio, sinalubong siya ng sunod-sunod na ulat ng karamdaman, pagkamatay ng mga alagang hayop, at mga taong parang sinapian ng di may paliwanag na sakit. Ang pinakakinatatakutan ng mga matatanda ay unti-unti nang nagkakatotoo. Nagsisimula na ang pagsalakay ng mambabarang. Dinalaw ni Bening si Tata Lucas, ang matandang albularyong halos bulag na ngunit may malakas pa ring pakiramdam sa mga kalikuan ng daigdig. Matagal na itong hindi lumalabas sa kanyang kubo, pero nang naramdaman ang pagdating ni Bening, ay tila nabuhayan ito ng diwa. "Bening," ani ni Tata Lucas habang nakaupo sa banig. Nasa paligid na siya, ang mambabarang na si Apu Marok. Hindi na lang siya mangkukulam, isa na siyang halimaw sa lakas dahil sa kasakiman. Inilalagay niya ang takot sa puso ng tao dahil kapag takot ang puso, nawawala ang tiwala. Dagdag pa ng matanda. At yan ang susunod mong kailangan, ang bato ng tiwala. Hanapin mo ito sa Aguas Bendita, sa ilalim ng mga talon sa paanan ng bundok talim. Bago ang pagsikat ng araw, muling naglakbay si Bening. Binaybay niya ang masukal na daan patungong bundok talim. Bitbit ang kanyang itak, ang mutya, ang bato ng katuwiran, at maliit na piraso ng tela mula kay Tata Lucas na sinabuyan ng dasal upang maging gabay laban sa mga masamang espiritu. Pagdating niya sa talon, agad niyang naramdaman ang malamig at mabigat na enerhiya. Ang tubig ay tila walang tunog at ang paligid ay may mahiwagang katahimikan.
Sa gitna ng talon ay may nakausling malaking bato na may ukit ng araw at buwan na magkasalikop. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla siyang nakarinig ng tinig mula sa ilalim ng talon. Kung tiwala ang hanap mo, ibigay mo muna ang iyong mutya. Napalingon si Benning. Sino ka? Isang aninong hugis babae, may mahabang buhok at balat na parang kristal sa liwanag ng tubig ang lumitaw sa gitna ng ilog. Ako si Dian Marilag, tagapangalaga ng bato ng tiwala. Ang bato ay hindi pwedeng makuha ng may takot o pagdududa. Kailangang bitawan mo ang bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas, ang mutya. Nag-alinlangan si Benning. Alam niyang ang mutya ang nagpoprotekta sa kanya laban sa kasamaan. Subalit, naalala niya ang sinabi ni Tata Lucas. Ang tiwala ay hindi nakukuha sa gamit, ito'y nanggagaling sa puso. Dahan-dahan niyang inalis ang mutya mula sa kanyang baywang at inihulog ito sa batis sa paanan ng talon. Agad siyang tinangay ng agos. Nabulag siya ng tubig. Para siyang nilulunod ng sariling takot. Takot na mawalan ng kapangyarihan. Takot na mamatay. Takot na mabigo. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tinig ng kanyang ama. Anak, hindi mo kailanman kailangan ng mutya upang tumayo para sa tama, sapagkat ang paninindigan mo ang tunay mong sandata. Sa pagbukas ng kanyang mata, nakita niya ang isang maliit na asul na ilaw sa ilalim ng talon, isang bato, hugis bilog, maliwanag at may kabigha-bighaning ningning. Hinawakan niya ito, at sa kanyang pag-angat, wala na ang aninong si Dian Marilag. Ang mutya na dati isuot niya ay naglaho na rin, ngunit hindi siya nakaramdam ng panghihina. Sa halip, may bagong lakas na tila sumibol mula sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagbalik sa nayon, sinalubong siya ng isang nakagugulantang na pangyayari. Isang matandang babae ang nilalagnat at sumisigaw ng mga pangalan ng mga namatay sa sityo. Sa tapat ng kanyang kubo ay may mga insekto, mga itim na uod na may pakpak, umiikot sa bubungan. Ito na ang barang, sigaw ng mga tao. Si Aling Basyang ay isinumpa. Walang gustong lumapit, takot silang mahawaan. Ngunit si Benning ay lumapit. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, inilapit ang kanyang noo sa noo nito at binulungan. Tiwala, hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, nagsimulang magsilaho ang mga uod. Ang babae ay unti-unting huminahon. Ang mga tao'y nagulat. May 3 ang napaluha. Sa kanyang palad, hawak ni Benning ang bato ng tiwala at doon nila unang nakita ang kapangyarihang hindi marahas, hindi madugo, ngunit makapangyarihan. Ang lakas ng pananampalataya at pagdamay. Ngunit habang lumalakas ang loob ng mga taga-baryo, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Si Apo Marok, ang mambabarang, ay nagagalit sa pagbabalik ng pag-asa. Hinahamon mo ako, binata, wika nito habang niluluto ang isang kulamin sa kanyang itim na tapayan. Kung bato ang hinahanap mo, dudurugin ko ang iyong puso. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkalma ng mga nilalagnat at pag-iwas ng barang sa sitio Kanlumo, unti-unti nang bumalik ang sigla ng mga tao. Nagumpisang magsibalik ang mga alagang hayop, ang mga halaman ay namulaklak, at ang hangin ay muling naging magaan. Ngunit sa kabila ng panandaliang katahimikan, may paparating na bagyo, hindi ng ulan, kundi ng madilim na kapangyarihan. Sa kabilang panig ng kagubatan, sa isang tagong bahagi ng kabundukan, ay naroon si Apo Marok, ang kilabot na mambabarang na may mukha ng tigre, mata ng uwak, at boses na parang tumatalim na kawayan. Sa kanyang dambuhalang tapayang itim ay binubulungan niya ang mga kulamin, mga espiritong ligaw na ginawang alipin. Sa paligid ng kanyang dambanang gawa sa mga buto ng hayop at tao, naglulundagan ang maiitim na langgam, palaka at mga insekto na inaalayan niya ng dugo.
Nilalagyan niya ng langis ng itim na uling ang kanyang tapayan habang bumubulong ng salitang sinauna. Ang liwanag ay sinusunog ng kasakiman. Benning, oras mo na. Isang gabi, habang payapang natutulog si Benning sa kanyang kubo, bigla siyang nagising sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip, naroon siya sa gitna ng isang sementeryo. Nakalibot sa kanya ang mga kaluluwang umiiyak, naglalakad ng walang patutunguhan, at may mga tali sa kanilang leeg, kamay, at paa. Sa gitna ng lahat ay isang babae, matandang kuba, may bungang araw sa balat at may hawak na sanga ng akasya. Mula sa kanyang mata ay dumadaloy ang dugo. "Benning," sabi ng matanda sa boses na parang halinghing ng hangin, "ang mga kaluluwang ito ay ginapos ni Apo Marok. Ipinagpapalit ang kanilang katahimikan sa kapangyarihan. Kailangan mong sirain ang tapayang itim o lahat kami mapapasa kanyang kasakiman." Nagising si Benning ng pawisan at ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang paanan ay naroon ang bato ng katuwiran at bato ng tiwala, kapwa nagliliwanag, parang tinatawag siya sa panibagong tungkulin. Sa umagang iyon, nagtungo si Benning kay Lola Berna, isang dating antingera na matagal nang nagretiro at nakatira sa isang kubo sa gilid ng bangin. Siya ay kilala noon bilang Berna Mapula dahil sa agimat niyang kulay dugo at sa kakayahang makausap ang mga kaluluwa. "Lola Berna, paano ko malalaman kung nasaan ang tapayang itim?" Tumingin ang matanda sa kanyang maliit na banga ng insenso, sinindihan ito, at maya-maya ay bumilog ang usok at bumuo ng imahe, isang kuweba sa ilalim ng bundok, may mga ulupong sa paligid at tunog ng palaka sa loob. "Naroon sa kuweba ng limot-limot," sagot ni Lola Berna. "Ngunit hindi sapat ang bato ng katuwiran at tiwala. Kailangan mong hanapin ang ikatlong bato, ang bato ng alay. Dahil ang makakabasag lamang sa tapayang itim ay yaong may pusong handang magsakripisyo para sa iba." Napayuko si Benning. "Saan ko mahahanap ito?" Inilibing ito sa lupa ng mga limot ng panahon, sa dating lugar ng Masinlakan, isang sagradong lupain na ngayon ay kakahuyan ng mga bangungot. Kinaumagahan, maaga pang umalis si Benning. Bitbit niya ang kanyang itak, ang dalawang bato, at ang panalangin ng buong sitio Kanlumo. Sa pagtahak sa kagubatan ng Masinlakan, nagsimulang bumigat ang hangin, at sa bawat hakbang ay tila may mga matang nakamasid sa dilim. Biglang umalulong ang mga aso sa paligid, pero wala naman siyang kasamang aso. Sa tabi ng punong balete, may lumitaw na batang umiiyak, duguan ang paa at tila nawawala. "Kuya, tulungan mo po ako." Lalapitan sana ni Benning ang bata, ngunit kumislap ang bato ng tiwala. Tumunog ito sa kanyang bulsa. Hindi lahat ng mukhang nangangailangan ay totoo. Doon niya naalala ang turo ni Tata Lucas. Sa lugar ng Masinlakan, ang mga anay ng dilim ay gumagamit ng anyo ng inosente upang lituhin ang puso ng mga may malasakit. Tinawag ni Benning ang pangalan ng kanyang ama, isang paraan ng pagpapalakas ng loob. "Amang Ernesto, gabayan mo po ako." At sa kanyang panalangin, nagliwanag ang daan. Biglang naghiwalay ang mga halaman at sa gitna ng isang madamong burol ay may lumitaw na munting hukay. Dito niya nakita ang isang kahoy na kahon. Ukit ang mga salitang, "Ang lakas ay wala sa pag-angkin, kundi sa pag-alay." Sa loob nito ay naroon ang bato ng alay. May kulay ambar, parang pinatigas na luha. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, sinalubong siya ng balita. Si Mang Dolfo, ang kanyang ninong, ay inatake ng mga kulamin. Nilusob ng itim na alupihan ang bahay nito at pinutakti ng mga paniki ang bubong. Halos wala nang humihinga sa loob ng bahay. Agad dumiretso si Benning. Sa kanyang dalawang palad, pinagsama niya ang tatlong bato, katuwiran, tiwala at alay.
Ipinikit niya ang mga mata at ibinulong. Sa ngalan ng kabutihan, ng pananampalataya at ng sakripisyo, pawiin ang dilim. At biglang kumulog sa gitna ng araw. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang malakas na liwanag, dumaloy sa bubungan ng bahay ni Mang Dolfo at pinawi ang mga kulamin. Nawalan ng ulirat si Bening sa lakas ng enerhiya, ngunit ramdam niyang siya ay mas handa na kaysa dati. Samantala, si Apo Marok ay nagpupuyos sa galit habang pinapanood ang tagpo sa kanyang itim na salamin na bato. Binigyan ka ng 3 bato, binata. Bulong niya habang pinapainit ang kanyang tapayan gamit ang dugo ng paniki. Ngunit hindi mo pa nararanasan ang tunay na sakripisyo. Hinaplos niya ang isa sa mga mutya niya, isang buto ng bata na ginawang anting. Sa susunod na gabi, ipapadala ko sa iyo ang mga espiritu ng mga namatay sa panibugho at iyong mapapatunayan kung ang bato mo ay mas matibay sa aking kulam. Pagkatapos ng tagumpay ni Bening sa pagliligtas kay Mang Dolfo, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang malamig na haplos ng dilim na unti-unting kumakalat sa paligid ng Sitio Kanlumo. Hindi ito normal na gabi, tila nagbabadya ng isang bagyong espiritual na may malakas na puwersa. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa kubo ni Mang Dolfo, napansin ni Bening na may mga anino na sumusunod sa kanya mula sa likod ng mga puno. Hindi sila karaniwang anino ng tao o hayop, mga aninong may hubog na di mataimtim, naglilihim at hindi humahawak sa lupa. Bigla silang sumigaw ng sabay-sabay na tila boses ng daan-daang kaluluwa na nagagalit. Umiikot ang hangin, may daladalang mga ulap ng usok at usok na may amoy ng nabubulok na laman. Pinalakas ni Bening ang hawak niyang itak at 3 mutya sa kanyang leeg habang bumubulong ng dasal. Sa lakas ng katuwiran, tiwala at alay itakwil ko ang mga anino ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang panalangin, hindi natitinag ang mga anino. Isa-isang lumalapit ang mga ito, humahagikgik at humahalimuyak ng kamatayan. Sa gitna ng mga anino, isang matandang babae ang lumitaw na may puting damit, basang-basa sa dugo na may mga sugat sa kanyang mga braso. Bening! Ang kanyang tinig ay mahina pero puno ng pighati. Ako si Aling Rosita, isang biktima ng kasakiman ni Apo Marok. Ako'y nananawagan ng hustisya. Pakiusap, iligtas mo kami. Kami mga kaluluwang naipit sa kanyang mga bitag at ngayon ay naglalakbay upang manawagan ng tulong. Doon, napagtanto ni Bening na ang laban niya ay hindi lamang sa mundo ng buhay, kundi pati na rin sa mundo ng mga patay. At ang tagumpay ni Apo Marok ay hindi lang sa material na mundo, kundi pati na rin sa pag-iiwan ng mga espiritu sa isang walang katapusang pagdurusa. Kinabukasan, tinipon ni Bening ang mga matatanda ng baryo at isinagawa ang isang ritual na ipinasa ng kanyang mga ninuno. Sa gitna ng gubat, nagtayo sila ng altar na punong-puno ng mga halamang gamot, mga apoy ng insenso at mga batong anting. Ipinaliwanag ni Bening ang plano. Kailangan niyang harapin si Apo Marok sa kuweba ng limot-limot at sirain ang kanyang tapayan gamit ang 3 mutya at ang lakas ng pagkakaisa ng mga tao. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang huling laban. Isang laban hindi lang para sa kanilang buhay, kundi para sa kapayapaan ng mga kaluluwa. Kung ako'y mabigo, ani Bening, ang lahat ng mga kaluluwa ay mananatiling alipin sa dilim at ang ating mundo ay lulubog sa kasakiman. Nang sumapit ang gabi, nilapitan ni Bening ang kuweba ng limot-limot. Nasa kanyang balikat ang itak na pinatibay ng mga dasal at mutya. Sa kanyang dibdib ang 3 bato na parang naglalagablab na apoy. Sa loob ng kuweba, bumungad sa kanya ang mga anino ng mga kaluluwang nagdurusa, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bening, wika ng isang tinig, hindi ka nag-iisa. Ang tibay ng iyong puso ay lakas namin.
Biglang nagliyab ang tapayan ng itim na likido sa gitna ng kuweba at isang dilim ang kumalat na parang dumadaloy na ulap ng bagyo. Muling naramdaman ni Bening ang sigaw ng mga anino at sa kanyang puso, isang matinding apoy ang nagliyab apoy ng pag-asa, ng tapang at ng sakripisyo. Habang papasok si Bening sa madilim at malamig na kuweba, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang hangin ay mabaho, halo ng nabubulok na dahon at usok ng insenso. Sa gitna ng kuweba, nandoon ang dambuhalang tapayan na punong-puno ng itim na likido ang pinagkukunan ng kapangyarihan ni Apo Marok. Sa paligid nito, nag-iikot ang mga aninong anyo ng mga kaluluwang na biktima ng kasakiman ni Apo Marok, mga kaluluwang hindi makaalis sa sakit at paghihirap. Tumayo si Bening sa harap ng tapayan. Hawak ang kanyang itak na kumikislap sa liwanag ng mutya sa kanyang leeg. Mukhang huli na ang lahat para sa inyo mga kaluluwa, wika niya. Ngunit pangako, ilalaban ko kayo. Biglang sumigaw si Apo Marok mula sa dilim ng kuweba. Isang matandang lalaki na may malahalimaw na anyo, mga matang naglalagablab ng kasakiman. Bening, hindi mo mapipigil ang kapangyarihan ko. Sigaw niya habang sumabog ang itim na likido mula sa tapayan at nagmistulang ulap ng usok na bumalot sa buong kuweba. Ngunit hindi natakot si Bening. Binuksan niya ang kanyang palad at inilabas ang 3 mutya na kumikislap ng malagintong ilaw. Inilaan ito ng mga ninuno para sa mga taong may busilak na puso, paliwanag niya. At ako ang susupil sa kasamaan mo. Nagumpisa ang matinding labanan. Lumipad ang mga alon ng usok at apoy sa loob ng kuweba. Ang tapayan ay nagliwanag. Unti-unting napuno ng liwanag mula sa mga mutya. Ginamit ni Bening ang itak na puno ng kapangyarihan, nilabanan ang mga aninong sumasalakay sa kanya. Sa bawat hampas ng itak, ang mga anino ay naglalaho, nagiging usok na unti-unting naglalaho sa hangin. Sumigaw si Apo Marok, nanginginig at napipigtal. Subalit sa huli, nagawang itulak ni Bening ang tapayan gamit ang lakas ng mga mutya at ito'y nabasag. Sa pagbasag ng tapayan, unti-unting nawala ang dilim na bumalot sa kuweba. Ang mga kaluluwa ni Aling Rosita at ng iba pang biktima ay nagningning at nagpasalamat kay Bening. Salamat Bening, wika ni Aling Rosita. Ngayon, kami ay nakalaya na at makakapahinga. Nawala na rin si Apo Marok na parang usok na nagkalat sa hangin, wala ng kapangyarihang bumawi. Paglabas ni Bening mula sa kuweba, sinalubong siya ng liwanag ng araw na sumisiklab sa silangan. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon, nagdiwang sa kanyang tagumpay. Ngayon, hindi lamang siya isang magsasaka, siya ay isang bayani, isang tagapagtanggol ng mga naaapi, isang ilaw ng pag-asa. Ang tapayan ng ginto ay naiwang ala-ala na lamang ng isang digmaan laban sa kasamaan at kasakiman. At ang mutya sa kanyang dibdib ay nagpapaalala ng kanyang misyon ipaglaban ang tama kahit gaano man kahirap. Wakas.